Inilayo ang dalaga sa binata dahil natuklasan ng mga magulang ng dalaga ang mga gawaing iligal ng pamilya ng lalaki. Pagkalipas ng 7 taon, muli silang magkikita dahil napulot ng lalaki ang anak nila ng babae. Ating alamin ang buong kwento. Pinatawag si Ruth sa eskwelahan ng anak niya. Mukhang may ginawa na naman ang anak niyang si Isabel. Kababaeng tao, mahilig manuntok ang anak niya. Yun din ang reklamo sa kanya ng dating eskwelahan ng bata nung nasa Italy pa sila. At ngayon, kababalik lang nila sa Pilipinas at nasa bagong eskwelahan ang anak niya. Ano po bang ginawa ng anak ko? Tanong ni Ruth sa principal ng eskwelahan. Miss lang po, wala po akong asawa. Aniya rito. Eto po kasing si Isabela, may sinuntok na kaklase niya at kawawa naman po yung bata, dumugo yung ilong. Ang ganitong gawain po, hindi pinapahintulutan ng eskwelahan. May diin na sabi ng principal. Masamang tinignan ni Ruth ang anak na tahimik na lamang habang nilalaro ang kuko nito. Isang 6 na taong gulang, nanununtok na agad ng kaklase at ganoon. Kanino kaya ito nagmana ng ugali? Pagsasabihan ko po yung anak ko at ako na po yung hihingi ng tawad sa bata at sa magulang nito. May paggalang na sabi ni Ruth sa babaeng principal ng pribadong paaralan na yun. Habang iniintay siya, pinasama na muna ni Ruth ang anak niya sa driver. Hihintay na lamang siya sa sasakyan. Mabuti na lang at nagawa pang pakiusapan ni Ruth ang ina ng batang sinaktan ng anak niya at nangako siya na hindi na mauulit ang nangyari. Pati sa bata, humingi siya ng pasensya. Mabait naman ang bata at walang masama na sinabi sa kanya. Pinuntahan niya ang anak na naabutan niyang naglalaro ng iPad sa sasakyan. Mabilis niyang inagaw kay Isabel ang iPad nito upang siya ang pagtuunan ng pansin ng bata. Ilang beses nang nangyari to, Isabel. Bakit mo ba laging sinasaktan ng mga kaklase mo? Bakit hindi mo kayang maging nice sa kanila? Because they are not nice to me. Sabi nila, wala akong daddy kasi surname mo po yung gamit ko. I'm smart, mommy. Alam ko yun. Hindi ako like them. Galit na sabi ng bata at tumalikod sa kanya. Ibinaling nito ang atensyon sa labas ng bintana. Huwag mong isipin ang mga sinasabi nila. Huwag mong pansinin dahil nandito naman si mami. Aniya sa anak at ito ay kinomfort. Nang lingunin si Ruth ng anak niya, lumuluha ang mga mata nito. Bakit po kasi hindi natin kasama ang daddy ko? Bakit wala ka pong husband? Bakit tayong dalawa lang? Mami, why po? Umiiyak na tanong kay Ruth ng anak niya pero imbis na sagutin ang mga tanong nito, pinunasan niya na lamang ang mga luha ng bata. Kaya matapos niyang punasan ang luha ng anak, hindi na siya nito pinansin. Napabuntong hininga na lamang si Ruth. Talagang hindi niya na alam ang gagawin sa anak niya. Lumalaki ito na matigas ang ulo at hindi niya alam kung anong klaseng pagdidisiplina ang gagawin niya. Mukhang kay Skyler talaga ito nagmana. Sama nito. Pero kamusta na kaya si Skyler? Gumagawa pa rin kaya ito ng mga illegal na bagay? Nang makarating sa kanilang bahay, mabilis na bumaba ang batang Isabel sa sasakyan kaya napailing-iling na lamang si Ruth. Total, nasundo naman na sila't nakauwi na rin. Pinauwi na ni Ruth ang driver dahil alam niya na may pamilya pa itong uuwian. Isabel, paakyat na sana ang anak niya pero natigil ito sa pagtawag niya. Humarap ang bata at lumapit sa kanya. Ano po yun, mami? Paminsan-minsan sumusunod-sunod naman ito sa kanya. Ngunit kapag nasa trip lang at kapag bumalik sa good mood dito, ngunit may tinatago talaga itong ibang ugali. Promise me na hindi ka na manununtok ng kaklase at hindi na kailangan pa ni mami na pumunta sa school mo. Pero dapat po mag-promise ka din sa akin. Ano yun? Tanong niya sa bata na kunwari mo nang nag-isip bago sagutin ang tanong niya. Naipakilala mo na po sa akin ng daddy ko. Alam ni Ruth na hindi niya kayang gawin yun kaya umapila agad siya sa bata. Pero anak, then hindi po ako magpa-promise. Ngumuso pa ang bata kaya wala nang choice si Ruth kundi ang mag-promise kahit na ang promise na yun ay alam niyang hindi matutupad. Sa sobrang saya ni Isabel dahil nag-promise siya, niyakap siya ng anak niya. Napangiti na lamang si Ruth, ngiti na may pangamba din na baka magalit sa kanyang anak kapag hindi niya natupad ang ipinangako niya sa bata. Ma'am Ruth, ano pong gusto niyong hapunan? Tanong ng cook nila kay Ruth. Yung kay Isabel po yung usual at sa akin po ay adobo na lamang.
Bumuntong hininga si Ruth bago niya pinagmasdan ng malaking portrait ng mga magulang niya sa bahay na iyon. Ma'am, Dad, bakit niyo naman kasi ako iniwan agad? Sabi niyo, tutulungan niyo ko sa pag-aalaga kay Isabel. Natawa na lamang si Ruth sa ginagawa niya. Kinakausap niya ba naman ang larawan ng mga magulang niya na alam niyang hindi naman sasagot? Gabayan niyo po sana ako. Sabi niya na lamang bago dumiretso sa kusina upang tulungan ng cook na magluto. Ang anak niya naman nasa kwarto lang nito at alam niyang hindi ito aalis doon. Samantala si Skyler ay nasa kanilang mansyon at kausap ang mga magulang niya. Gusto niyang mag-asawa na upang magkaroon na daw ng tagapagmana. Ngunit ang inireretong babae ng mga ito, hindi naman niya gusto. What do you mean na hindi mo gusto si Risa? Dahil hindi ka pa rin nakaka-move on mula sa babaeng yun? Hindi mo ba naaalala, San, na inalayo siya ng mga magulang niya dahil ayaw nila sa mga gawain ng pamilya natin? At sumama naman siya. Iniwan ka niya. Inis na sabi ng ginang kay Skyler. You know how much I love Ruth, ma'am. Na kahit wala na ako alam tungkol sa kanya, siya pa rin ang mahal ko. Hindi ko nga alam kung bakit pero ilang taon na ang pinaghanap ko kung nasan siya. Pero wala man lang nakapagsabi sa akin ng kahit kaunting impormasyon. Galit na sabi ni Skyler sa kanyang mga magulang at dahil sa inis, tumayo na siya at aalis na kasama ang mga tauhan niya pero may sinabi ang kanyang ama. Siguraduhin mo lang na hindi mo napapabayaan ang organisasyon. Gawin mo yung mga gusto mong gawin pero huwag mong pababayaan ang mga negosyo natin, San. Seryosong sabi kay Skyler ng ama niya na hindi niya pinansin pat umalis na sa bahay ng mga magulang niya. Maganang kumakain ang anak ni Ruth na si Isabel. Siguro ay dahil sa pinangako niya sa bata na hindi niya alam kung kaya niya bang panindigan at sinabi niya lang para hindi na ito manakit o mang-away pa ng kaklase. Matapos kumain, nagpaalam na ang bata na tutungo na sa kwarto. Iniwan na muna ni Ruth ang isa niyang maid at cook para sundan ang anak niya. Nang pumasok si Ruth sa kwarto ni Isabel ay kalalabas lang ng bata mula sa banyo dahil nag-toothbrush ito. Anak, gusto mo ba natabihan ka ni Mami? Masiglang tanong niya sa bata. Kaya ko na po, Mami, tsaka sa susunod po, ang daddy na po yung makakatabi ko. Big girl na ako eh, sabi ng bata at humiga sa kama nito. Ngumiti na lamang si Ruth at iniwan ang anak niya sa kwarto. Habang si Skyler nagiinom sa sarili niyang bahay, iniisip niya kung kamusta na kaya si Ruth, kung may asawa na ba ito. Kamusta kaya ang naging buhay ng dalaga habang malayo siya dito? Masaya kaya ito? Yun ang mga tanong sa kanyang isipan na masasagot lamang kapag nakita niya ang babaeng pinakamamahal. Boss, bukas po may pupuntahan kayong eskwelahan. Yung school niyo po nung elementary, anniversary po at kayo po yung pinaka-special nilang guest. Sabi kay Skyler ng isa sa mga tauhan niya at pagtango lamang ang tugon niya rito. Kahit naman gumagawa sila ng mga illegal na bagay, alam pa rin naman niyang pahalagahan ng mga bagay na makakapagpasaya sa ibang tao at alam niyang magagalak ang mga tao sa eskwelahan na yun kung pupunta siya rito. Kinabukasan, maagang inihatid ni Ruth ang anak sa school nito. Humalik muna si Isabel sa pisngi niya bago ito tuluyang pumasok. Nakinangiti niya dahil kahit papaano, sweet na sweet pa rin sa kanya ang bata. Kahit papaano, kampante na siya na hindi nagagawa ng kahit na anong hindi niya magugustuhan ng anak niya. Tiwala siya dito, kaya umalis na si Ruth doon. Kadadating pa lang ni Isabel sa kanyang classroom nang pagbabatuhin siya ng papel ng mga classmate niya at sinabihan siya na walang tatay, pero nangako siya sa mami niya na hindi na siya papatol pa sa mga ito dahil ipapakilala na nito sa kanya ang kanyang daddy. Kaya imbis na patulan ng mga kaklase niya, lumabas na lamang siya ng kanilang classroom. Panay ang takbo ni Isabel dahil tila ba naririnig pa rin niya ang mga pangaasar ng kanyang mga kaklase nang may mabangga siyang mga lalaki. Bata, anong ginagawa mo dito sa labas? Tanong kay Isabel ng isang lalaking naka-all black at yung parang mga napapanood niya sa movies. Hindi niya pinansin ang lalaki pero hinabol siya nito at hinawakan. Ibabalik ka namin sa room mo dahil dapat nag-aaral ka. Pero inaasar po nila ako na wala akong daddy. Napaiyak na si Isabel pero nagulat siya nang may pumantay na lalaki sa kanya. Huwag kang umiyak, ibabalik ka na lang namin sa mami mo. Nasa work po yung mami ko. Ibabalik ka na lang namin sa room mo, sabi ni Skyler sa bata. Pero ayoko po dun. Umiiling-iling pa nga ang bata. Boss, may pupuntahan pa po tayo.
Paalala kay Skyler ng kanyang tauhan. Dito ka na muna kasama yung mga tauhan ko at mamaya tatawagin natin ang mami mo at sasabihin ang ginagawa ng mga kaklase mo. Tanging pagtango-tango lamang ang naging tugon ng bata kay Skyler. Sino ba yung ina ng batang to na napulot niya at ng kanyang mga tauhan? Wala ba itong alam sa nangyayari sa anak? Matapos ang program na tumagal din ng ilang oras, binalikan na din ni Skyler ang bata na hawak ng mga tauhan niya. Naabutan niya itong kumakain ng kung ano-anong pagkain na pambata. Hindi ba magagalit ang mami mo sa'yo dahil kumakain ka niyan? Tanong ni Skyler sa bata. Hindi po siya magagalit sa akin pero sa mga tauhan niyo po oo dahil binigyan nila ako. Sagot ng bata kay Skyler. Boss, tawagan na natin magulang yan. Baka ano pang mangyari dyan pag iniwan natin yan dito eh. Suwestyon kay Skyler ng kanyang tauhan kaya binigay niya ang cellphone niya sa bata para tawagan ang ina nito. Humanga si Skyler sa bata dahil memorize nito ang number ng mami nito. Dahil alam ni Skyler ang salitang privacy, lumayo na muna siya sa bata at pinalayo niya rin muna ang kanyang mga tauhan. Abala si Ruth sa trabaho niya nang magring ang kanyang cellphone pero kahit na anong number yon, sinagot niya pa rin ang tawag. Baka kasi importante at baka isa na naman iyon sa guro ng paaralan. Ngunit ang anak niya palang si Isabel yon na dapat ay nasa klase ngayon pero bakit natawagan siya? May nangyari bang masama dito? Nagsisimula na talagang kabahan si Ruth. Anak, nasan ka? At kaninong cellphone tong gamit mo? Tanong niya sa bata. Hindi ko po sila kilala mami but they are nice to me at sinamahan nila ako habang wala ka. Lumabas ako ng room kasi po inaasar pa din ako ng mga classmates ko na wala daw akong daddy. Nalulungkot na sabi ng bata sa kanya kaya nakaramdam ng awa si Isabel para dito. Sige, pupunta na dyan si mami. Kapag may ginawang masama sa iyo ang mga kasama mo, sumigaw ka ha. Paalala niya sa anak niya. Mabait sila mami, lalo na si... May sasabihin pa sana si Isabel sa mami niya, ngunit pinatay na nito ang tawag kaya hindi niya na nasabi. Nakausap mo na yung mami mo? Tanong ni Skyler sa bata. Yes po, and pupunta na po siya dito. Sabi ko nga po sa kanya na mababait kayo ng mga kasama mo. Tumawa ang mga tauhan ni Skyler na pagkatapos niyang sitahin, mabilis ding tumahimik. Why did they laugh po? Hindi po ba kayo mababait? Tanong tuloy ng bata kaya gusto sanang kutusan ni Skyler ang mga tauhan niya ngunit hindi niya pwedeng gawin yun sa harapan ng bata. Ano palang name mo baby girl? Ako po si Isabel Valencia. Sagot ng bata. Bigla pa siyang napaisip kung sino ang kilala niyang Valencia nang maalala niya ang ex niyang si Ruth na pinakamamahal niya. Valencia din ang apelyido nito kung hindi siya nagkakamali ng pagkakaalala. Magtatanong pa sana si Skyler pero sumigaw na ang bata ng mami kaya tumingin siya sa direksyon kung saan nakatingin ang bata. Ganoon na lamang ang gulat niya nang makilala ang babae na papalapit sa kanila. Napabagal sa paglalakad si Ruth nang makilala niya ang nakapulot sa anak niya na sa dinami-dami ng tao sa mundo bakit ito pa? Ito pa talaga? Si Skyler Castanyer pa talaga na ama din ng bata. Kapag minamalas ka nga naman talaga. Nang makalapit si Ruth sa anak niyang si Isabel, mahigpit niya itong niyakap. Hindi na lamang niya pinansin si Skyler at ang mga tauhan nito na pinapanood sila. At aalis na sana si Ruth kasama ang anak niyang si Isabel nang hinawakan ni Skyler ang kanyang kamay. We have to talk, Ruth. Di ko nahayaan na bigla ka na lamang umalis. Wala tayong dapat na pag-usapan. May diin na sabi ni Ruth kay Skyler na mukhang nagalit kaya mas lalo pang hinigpitan ng pagkakakapit sa kanyang kamay na humantong sa punto na nasasaktan na siya. Why did you leave me? Bakit hindi mo pinaglaban ang relasyon natin? Dahil sa nalaman mo at ng parents mo? Puno ng galit na tanong ni Skyler sa kanya kaya nang nakita ni Isabel na parang nasasaktan na ang mami niya, kinagat niya ang kamay ng lalaki na akala niya ay mabait. Bad ka po. Akala ko pa naman mabait ka pero hinihurt mo po yung mami ko. Tara mami, takbo na po tayo. Sabi ng batang Isabel sa mami niya at sinunod naman ni Ruth ang anak niya. Magkahawak kamay silang tumakbo. Hahabulin sana ng mga tauhan ni Skyler ang bata at ang ina nitong si Ruth pero pinigilan niya ang kanyang mga tauhan. Kinagat kayo ng bata sir eh. Pangangatwiran ng isa. Pumapatol ka sa bata? Tanong niya na ikinatahimik ng kanyang tauhan. Kailangan niyang malaman kung sinong ama ng batang babaeng yun. Kung sa kanya ba o may iba pang lalaki na dumaan sa buhay ni Ruth.
Nasa sasakyan na si Ruth at ang kanyang anak. Mabuti na lang at naka-earphone ng driver nila kaya hindi nito maririnig ang kung anumang pag-uusapan. Anak, dapat hindi ka kumakausap ng kahit na sino kapag hindi mo kakilala. Sabi ni Ruth sa anak niya. Pero mami, kanina po mabait naman siya, pati po yung mga tauhan. Pero kayo po sinaktan niya kaya bad na po siya mami. Isusumbong ko siya kay daddy kapag pinakilala niyo na po sa akin si daddy. Hindi agad nakasagot si Ruth. Mas lalo siyang napapaisip. Paano na lang kaya kapag nalaman ni Skyler na nagkaanak silang dalawa at iyon si Isabel na batang nakasalamuhan na nito? Ano na lamang ang gagawin ng lalaki sa kanya? Habang nasa biyahe, pilit na lamang na ikinalma ni Ruth ang sarili at iniisip na hindi na muli pang magtatagpo ang landas nila ni Skyler. Samantala si Skyler, umalis na sa eskwelahan at bumalik sa sarili niyang bahay. Kung ganun ay may anak na si Ruth, pero kanino? Sa kanya ba o sa iba? Ngunit magkaganon, sisiguraduhin niya na mababalik si Ruth sa kanya. Boss, sa birth certificate po ng batay walang ama. Sa bagay, kaya nga pala Valencia ang gamit ng bata. Iyon ang apelyido ni Ruth. Kung ganun, malakas ang hinala niya na siya ang ama ng bata. Baka nga may nabuo bago siya tuluyang iwan ni Ruth. Anong location nila? Tanong niya sa tauhan na maraming nalalaman. Sinabi nito sa kanya na bumalik na sila ni Ruth sa dati nitong bahay. Pupuntahan niya ang babae at aalamin niya ang lahat. Hindi niya itululubayan hanggat hindi nagsasabi ng totoo, lalo na ang tungkol sa bata. Nang makarating sa kanilang bahay, kaagad na nilak ni Ruth ang pinto. Inutusan niya rin ang driver nila na umuwi na. Hindi siya mapanatag. Pakiramdam niya ay hahanapin siya ni Skyler o baka nag-a-assume lang siya dahil imposible na sa paglipas ng mga taon, hindi ito nakahanap ng ibang babae. Binihisa na muna ni Ruth ang anak na si Isabel at nagbihis din muna siya bago sila muling bumaba. Ngunit laking gulat niya nang pagbaba nila, nandoon na si Skyler at ng mga tauhan nito na mukhang pinapasok ng katulong. Isabel, pumunta ka muna sa kwarto. Utos niya sa anak na kaagad naman itong sinunod. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Ruth kay Skyler na imbis na sagutin ang tanong niya, ito naman ang nagtanong. Gusto kong malaman kung sino yung ama ng bata. Akong kailangan sabihin sa'yo, Skyler, kaya umalis ka na at isama mo yung mga alalay mong yan. Galit na sabi ni Ruth at aakit na sana siya nang madiing hawakan ni Skyler ang braso niya. Nakikipag-usap ako ng ayos, Ruth. Gusto ko na malaman kung sino ang ama ng bata. Tinanggal ni Ruth ang pagkakahawak ng lalaki sa kanya. Bakit mo tinatanong? Bakit gusto mong malaman? Ina-assume mo ba na ikaw ang ama ng anak ko? Pwes, hindi ikaw. Ang sabi niya sa lalaki. Dan sino? Sino ang nakabuntis sa'yo? Papatayin ko yun. Napalunok si Ruth dahil sa tanong ng lalaki. Wala ka nang papatayin dahil patay na siya. Hindi mo ako maluloko dahil walang nakalagay na ama sa birth certificate ng bata. Kaya bago pa maubos ang pasensya ko, mabuti pang umamin ka na lang sa akin. Nagbababala ng sabi ni Skyler sa kanya at magmamatigas pa sana siya at hindi aamin sa lalaki nang biglang bumaba ang anak niya. Wag! Umiiyak na sabi ng batang si Isabel habang nakatingin kay Skyler. Huwag niyo pong sasaktan ng mami ko. Wala na nga po akong daddy. Patuloy sa pag-iyak ang bata. Isabel, bumalik ka sa kwarto mo. Mami, baka saktan ka nila. Hindi mo pa nga napapakilala yung daddy ko sa akin. Sabi ng bata habang ito ay umihikbi. Nagulat si Isabel nang lumapit si Skyler sa bata at ito ay binuhat. Tahan, hindi ko naman sasaktan ng mami mo. Magkaibigan kami kaya kinakausap ko lang siya. Pagsisinungaling ni Skyler sa bata habang masamang nakatingin sa kanya. Talaga po, hindi niyo po siya sasaktan? Paninigurado pa ni Isabel kay Skyler at ngumiti ito sa bata. Alam ni Ruth na bihira lamang ngumiti si Skyler pero sa anak nila, nagpakita ito ng ganoong emosyon. Alam mo kasi baby, nalaman ko na hindi na kayo safe ng mami mo dito sa house nyo. Kaya gusto ko, dun muna kayo sa house ko. Okay lang ba? Hindi inaasahan ni Ruth ang tanong na iyon ni Skyler sa bata. Pero paano po yung daddy ko? Baka magselos po siya. Sagot naman ng bata. No, hindi yan dahil kakausapin ko siya. Paninigurado ni Skyler sa bata kaya sumama na ito sa mga tauhan ng lalaki. Buwisit ka, saan mo dadalhin ang anak ko?
Nangihina na si Ruth sa isipin na kukunin na ni Skyler ang anak niya. Ayaw mong sabihin sa akin kung sino yung ama niya, kaya sa akin na muna ang bata hanggang sasabihin mo na sa akin ang totoo. Sabi ni Skyler at tinalikuran na siya upang sumunod sa anak nila at sa mga tauhan nito, pero hindi makakaya ni Ruth na hindi makasama ang anak niya kahit na sa isang gabi lamang. Ayaw niyang malayo sa anak niya. Ikaw ang ama ni Isabel. Nagkaanak ka sa akin. Wala na siyang choice kundi ang umamin sa lalaki. Napangiti na lamang si Skyler. Napaamin niya si Ruth dahil sa pag-aakala nito na ilalayo niya yung anak nila na hindi niya gagawin dahil kung kukunin niya ang bata, dapat ay kasama ito. Maawa ka sa akin, Skyler. Ang anak na lang natin ang mayroon ako, kaya wag mo siyang kunin sa akin. Muling lumapit si Skyler kay Ruth at hinawakan ng baba ng babae upang magtama ang mga tingin nila. Sino bang may sabi sa iyo na ang bata lang yung kukunin ko? Aalis ka din dito at sasama sa akin sa ayaw mo't sa gusto. Hinawakan niya sa kamay ang babae, tsaka sila lumabas ng bahay. Wala naman siyang nakuhang pagtutol mula kay Ruth. Marahil natatakot pa rin ito na baka ilayo niya ang anak nila. Mami, doon na po muna tayo sa bahay ng friend mo? Tanong kay Ruth ng anak niya nung nasa loob na rin siya ng sasakyan. Oo anak, doon na muna tayo. Sabi niya sa bata at ito ay niyakap. Si Skyler, pinapanood lamang ang kanyang ina. Hindi siya makapaniwala na nagkaanak pala sila ni Ruth nang hindi niya nalalaman. Marahil ay minungkahi ng mga magulang ni Ruth na wag na lamang sabihin sa kanya. Habang nasa biyahe, nakatulog ang bata. Mukhang masunuri naman siyang bata. Sabi niya kay Ruth na tahimik lang na hinahaplos-haplos ang buhok ng anak nila. Oo, pero nananakit siya ng mga kaklase. Katulad na lamang kahapon na may sinuntok siyang kaklase. Dahil inaasar siya kaya niya nagagawa yun. Kasalanan mo rin. Dapat sinabi mo sa akin at hindi ka pumayag na ilayo ka ng mga magulang mo sa akin. Walang nakuhang tugon si Skyler mula kay Ruth, kaya napatingin na lamang sa may labas ng kotse. Kaysa naman kung ano-anong masasakit na salita ang maibato niya sa babae na ayaw niya rin namang gawin. Ako na ang magbubuhat sa kanya, ang sabi niya kay Ruth, at hinayaan naman siya nito dahil alam siguro na mabigat ang bata. Sa pagpasok nila sa bahay niya, kasunod nila ang mga tauhan niya. Hindi naman kailangan na dito kami tumira ni Isabel. Ayos lang kami doon sa bahay. Gusto ko kayong makasama, Ruth, at huwag ka na magdahilan pa. Anaya sa babae at dinala na ang anak nila sa isa sa mga kwarto doon na ipapaayos niya agad na magiging kwarto ng pambata. Matapos niyang mahiga yung anak nila ni Ruth, bumaba na nga siya. Naabutan niya si Ruth na patingin-tingin lamang sa paligid. Hindi kami pwede dito, Skyler. Sabi sa kanya ng babae, kaya ang pasensya niya bigla na lamang naubos. Bakit, Ruth? Dahil sa kung anong katauhan ko? Dahil sa ginagawa ko? Ganun ba? Hindi naman sa ganun, pero ayoko lang malagay sa panganib ang anak natin. Natatawang tanong ni Skyler. Do you think nahayaan ko kayo mapahamak? I will not let that happen, Ruth, kung yun ang ipinag-aalala mo. Huwag mo na rin subukan pang umalis o itakas yung anak natin. Dahil kahit saan ka pa mapunta, hahanapin kita. Akala ni Ruth tapos na si Skyler sa mga salita nito, pero inilapit ng lalaki ang bibig sa kanyang tenga at may sinabi, minsan mo na akong iniwan, kaya hindi ko nahayaan pang maulit yun, lalo pat nalaman ko na may anak tayo. Sa kwarto ni Isabel natulog si Ruth. Mabuti na nga lang at pumayag si Skyler. Nung iwan niya kasi ang lalaki, kausap pa nito ang mga tauhan. Inasahan na ni Ruth na maraming bantay pagbaba niya at maraming nakatingin sa kanya, pero tsaka niya lamang naalala na wala pala siyang panloob. Tumalikod kayo, sabi ni Skyler sa mga tauhan nito na kaagad namang tumalikod. Lumapit sa kanyang lalaki. Magsusuot ka ng bra o masusundan si Isabel? Natawa na lamang si Skyler nang dali-daling umakyat ulit si Ruth. Mukhang takot na masundan ng anak nila. Sa bagay, mahirap ang mga anak. Pagbaba ng babae ay mas malaking t-shirt ang suot nito. Kumain na ba sila? Tanong sa kanya ng dalaga na ikinakunot ng noo niya. Nakaturo kasi ito sa mga tauhan niya. Mabuti pa sila inaalala mo kung kumain na. Samantalang ako'y hindi. Tampo niyang sabi sa babae. Magluluto na ako. Anito, kaya sinundan niya si Ruth sa kusina. Pinaalis niya na muna ang mga maid doon upang silang dalawa na lamang ang matira doon at makapag-usap. Mabuti na lang at Sabado ngayon kaya walang pasok ang anak natin. Anak natin? Ang sarap pakinggan.
Natutuwa niyang sabi. Ang babae hindi siya magawang tignan pero pansin niya na parang namumula ang pisngi nito. Pinanood niya na lamang si Ruth magluto hanggang sa hindi niya napigilan ang sarili na lumapit sa babae at yakapin ito mula sa likod nito. Skyler, ano bang ginagawa mo? Nauutal pang tanong ni Ruth. Niyayakap ka? Aniya at mas sinigpitan pa ang yakap niya dito. Baka may makakita. Ano naman kung may makakita? Sagot naman niya pero bigla na lamang siyang napalayo kay Ruth nang marinig nila ang anak nilang tumatawag kay Ruth. Mami, nandito po pala ikaw. Natutuwang sabi ng bata at yumakap sa ina. Tsaka siya binalingan ng tingin. Good morning po, Tito Skyler. Pagtutuloy ng bata sa nais na sabihin, hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Tinanong ko po kasi sa mga lalaki kung anong name nyo. Friend po kayo ni Mami, kaya Tito Skyler. Tinignan niya si Ruth na binigyan siya ng naniniguradong tingin na ayusin nito ang lahat. Maiwan ko na muna kayo. Malamig niyang sabi at iniwan na muna ang mag-ina niya na mukhang kailangan mag-usap. Anak, may kailangan sabihin sa'yo si Mami pero huwag kang magagalit sa akin ha. Kalmadong sabi ni Ruth sa anak niya na tumangutango lamang. Hanggang sa sinabi niya dito ang lahat, akala niya nga magagalit sa kanyang bata ngunit niyakap lamang siya nito at tahimik na umiiyak. Nang balikan ni Skyler ang mag-ina ay ayos lamang ito. Matapos makaluto ni Ruth, inayos na nito ang mesa at pumwesto na sila. Ang anak nila ni Ruth na si Isabel ay nagpray muna. Ngunit ang ikinagulat niya nang banggitin nito na salamat daw dahil kasama na daw nito ang papa nito. Kaya nang magmulat siya ng mata, kay Ruth agad siya tumingin ng umiti lamang. Daddy, pwede po bang paabot po ng chicken? Sabi ng batang si Isabel sa kanya at sa labis niyang tuwa, imbis na iabot ang chicken, binigyan ng yakap ni Skyler ang anak nila ni Ruth na masayang masaya din. Yehey, may daddy na ako, complete family na ako. Napangiti na lamang siya habang si Ruth naluluhang sila'y pinapanood. Oo, complete family na tayo at hindi ko nahayaan na malayo pa kayo ng mami mo sa akin. Masaya si Skyler, nakasundo niya agad ang anak nila ni Ruth. Walang kahit na anong galit o sama ng loob sa kanya ang bata. Ganon din kay Ruth. Naiintindihan Isabel ang lahat, kaya parehas silang masaya ni Ruth. Nakikipaglaro na nga siya sa anak niya ng mga oras na yun nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina na pumunta daw siya saglit sa bahay ng mga ito. Ayaw niya naman sanang iwan ng mag-ina, ngunit kailangan niyang puntahan ng kanyang ina at sabihin na din dito na tigilan na ang pagrereto sa kanya sa risa na yun. Aalis na muna si daddy anak, pero iiwanan ko yung ibang tauhan ko para safe pa rin kayo ni mami. Sabi ni Skyler sa anak na si Isabel. Niyakap lang siya nito at nung paalis na siya, kumaway ang bata na kinangiti niya. Mabilis na nakarating si Skyler sa bahay ng mga magulang niya. Pero sa totoo lang, sinabi niya talaga sa driver niya na bilisan upang makauwi na agad siya sa kanyang mag-ina. Wala nang sinayang pang oras si Skyler at bumaba na ng sasakyan. Pumasok na siya sa loob ng bahay ng kanyang mga magulang. Akala niya nga, inalang talaga niya ang kanyang makakausap, pero nandoon pala si Risa na lumapit sa kanya at siya'y niyakap. Gusto din siya ng babae, ngunit hindi niya ito gusto. May iba na siyang gusto at may mahal ng iba. May anak na rin siya. Mahina niyang itinulak si Risa na mukhang nasaktan sa kanyang ginawa, ngunit wala siyang pakailam dahil wala itong karapatang yakapin siya. Andito ko para makipag-usap at hindi sa kung ano-ano pang bagay. Gusto ko na tigilan niyo na ang pangingialam sa buhay ko dahil nagagawa ko namang patakbuhin ng ayos ang organisasyon. Aniya sa mga magulang, hindi lang sa kanyang ina. Tita, anong nangyari sa sinabi niyo sa akin at sa daddy ko na magpapakasal kami ni Skyler? Tanong ni Risa na parang natalo sa loto at dahil sa sobrang pagiging dramatic nito, bigla na lamang umalis at sila'y iniwan. Tignan mo nga yung ginawa mo. Si Risa na ang pinaka nababagay na babae sa'yo. Inis na sabi kay Skyler ng ginang. Hindi niyo dapat pakialaman ang pagdating sa mga ganoon, mama. Alam ko kung sino ang nababagay para sa akin at kung sino ang gusto ko, siya ang pakakasalan ko. Hindi kayong magdidesisyon para sa akin. Sunod-sunod na sabi ni Skyler sa kanyang ina. Hindi ka pa rin move on sa babaeng yun? Iniwan ka na nga? Wala akong pakialam, ma'am, kahit iniwan niya ako dahil mahal ko siya at siya pa rin ang gusto ko. Pagkatapos sabihin ng mga salitang yun,
Tumalikod na si Skyler. Ang ama niya walang sinabi pero ang kanyang ina may sasabihin pa pero hindi na lamang niya ito pinansin. Walang alam ang kanyang ina na ang babaeng sinasabi nito na iniwan siya, bumalik na at may apo na rin ang mga ito. Bumalik agad si Skyler sa mag-ina niya pero laking gulat niya ng pagbalik niya. Nakabihis si Ruth na mukhang may pupuntahan. Yung mga gamit ng mga ito sa kabilang bahay, pinadala niya agad sa bahay niya. "Saan ka pupunta?" tanong niya sa babae. Samantalang ang anak nila, abala sa paglalaro ng cellphone na parang okay lang na umalis ang mami nito. Tumingin pa nga sa kanya at ito ay ngumiti. Ngiti na parang pahiwatig na pigilan niya ang mami nito. "Hindi ka na magtatrabaho," aniya na ikinagulat ni Ruth pero ang anak nila tuwang-tuwa at nagtatatalon pa. "What? Hindi ako papayag." Simpleng sagot ni Ruth at maglalakad na sana palabas doon pero hinarangan siya ni Skyler kaya hindi siya makadaan. "Hindi mo ba ako narinig? Hindi ka na magtatrabaho. I have enough money para mag-provide sa inyo kaya hindi mo na kailangan." Inis na sabi sa kanya ng lalaki. "Hindi naman pwedeng humingi lang ako sa'yo." Pagpupumilit ni Ruth. "Pwede, dahil ako yung ama ng anak mo." Napairap na lamang si Ruth at bumalik sa kwarto sa itaas para magpalit. Si Skyler naman nakipag-apir sa anak na masayang masaya dahil hindi na kailangan magtrabaho ng mami nito. "Thank you po daddy, palagi ko nang kasama si mami." Natutuwang sabi ng bata kay Skyler. Napangiti na lamang siya. Masaya siyang nakikita na masaya ang anak nila ni Ruth. "Kami na ng mami mo ang lagi mong kasama," sabi niya pa at hinalikan sa noo ang anak niya. Pagbaba ni Ruth, nagkukentuhan ng mag-ama niya na hindi na lamang niya ginulo pero ang labis na nagpapaisip sa kanya. Paano kapag nalaman ng mga magulang ni Skyler ang tungkol sa kanila ni Isabel? Gumawa na lamang si Ruth ng merienda sa kusina na sa labis niyang pag-iisip, hindi na siya nakapag-focus sa ginagawa niya. Nahiwa niya ang sariling daliri kaya dumugo yun. "Bakit kasi hindi ka nag-iingat?" sabi ni Skyler na kadadating lamang sa may kusina. "Ayos lang, malayo ito sa bituka," aniya at itinago ang daliri pero saglit siyang iniwan ni Skyler at pagbalik nito may dala itong maliit na box upang gamutin ang sugat niya. "Ayos lang ako," sabi niya sa lalaki na tinignan lamang siya bago tinuloy ang ginagawa nito. Pwedeng magtanong?" "Nagtatanong ka na." Masungit na sagot sa kanya ni Skyler. "Ipapakilala mo ba si Isabel sa mga magulang mo? Gusto mo ba?" "Bakit ako yung tinatanong mo? Ikaw ang ama ni Isabel kaya may karapatan ka na ipakilala yung anak natin sa mga magulang mo." Inayos na muna ng lalaki ang takas niyang buhok at nilagay iyon sa likod ng kanyang tenga bago nagbigay ng tugon sa kanyang sinabi. "Kung ayaw mo, pwedeng hindi naman. Baka yun pa yung maging dahilan para ilayo mo sa akin ng anak natin." Napaiwas ng tingin si Ruth. Alam niya kasi na noong sila pa ni Skyler, hindi siya ganoon kagusto ng mga magulang nito, lalo na ng ina nito, baka pati yung anak nila hindi magustuhan. Karapatan nila na makilala si Isabel. Hindi ko ipagdadamot sa mga magulang mo yung apo nila, pero sa sandaling masaktan o makarinig ako ng masakit na salita mula sa kanila, hindi na sila makakalapit pa kay Isabel. Aniya, nasinang-ayunan ni Skyler. "I understand," at niyakap siya ng lalaki. Bago pa lang sila nagkaroon ng moment nang biglang pumunta doon ang anak nila. "Mami, bakit kayo lang ni Daddy ang nagyayakapan? Bakit hindi po ako kasali?" Nalulungkot na tanong ng bata. Natawa na lamang si Skyler. Lumapit ito sa bata at binuhat bago sila muling nagyakap. Hindi lubos makapaniwala si Ruth na mangyayari pala ang ganun, yung mabubuo sila bilang isang pamilya. Magkasama na ulit sila ni Skyler, but this time may anak na sila. May tiwala naman siya kay Skyler na hindi sila nito pababayaan. Linggo, kaya naisip ni Skyler na magbanding silang pamilya. Isang normal na gawain na ginagawa ng isang pamilya kapag ganoong araw. Masayang binibihisan ni Ruth ang anak na si Isabel na excited dahil lalabas sila bilang isang family, kaya halatang halata ni Ruth na hindi na makapagantay ang bata at gusto nang umalis dun. "Basta anak, behave ka lang ah." "Oo naman po mami." Niyakap pa siya ng bata matapos ni itong bihisan. "Ready?" tanungin ni Skyler na kapapasok lamang ng silid. "Super ready po daddy," sagot ni Isabel sa ama, kaya napangiti na lamang si Skyler at lumapit sa anak nila upang ito'y buhatin.
Daddy, big girl na po ako. Hindi niyo na po ako need na buhatin. Di ka naman mabigat anak, kaya buhatin ka na lang ni Daddy. Paliwanag ni Skyler sa anak nila. Yumakap ang bata sa leeg ng ama. Pagbaba nila, nakatingin lang sa kanila ang mga tauhan ni Skyler na akala pa nga kasama ang mga ito pero hindi naman. Ayoko na maging hindi komportable yung mag-ina ko, kaya dito na muna kayo. Pero boss, delikado. Alalang sabi ng isang tauhan. Sumama ang dalawa. Final na sabi ni Skyler, akala ni Ruth basta boss at tauhan lang ang turingan namang ito sa isa't isa. Yun pala ay parang pamilya. Habang nasa sasakyan, nakatingin lamang ang batang Isabel sa labas. Anak, yung promise mo kay mami ha, na hindi ka na manununtok ng kaklase mo. Promise mami, hindi na po tsaka hindi na po nila ako inaasar dahil may daddy naman na po ako. Natutuwang sabi ng bata. Nanununtok siya ng kaklase? Manghang tanong ni Skyler. Oo, at lalaki pa talagang sinusuntok ng anak mo. Pero hindi ko na po uulitin daddy. Natawa na lamang si Skyler. Ano, tuwang-tuwa ka? Mana sa'yo. Nakataas ang kilay na tanong ni Ruth kaya tumigil na si Skyler sa pagtawa. Kaya ang dalawang tauhan nito na kasama nila sa sasakyan naman ang tumawa. Takot ka pala kay Ma'am Boss eh. Sabi pa ng isa pero dahil tinakot ni Skyler ang mga ito, tumahimik na lamang. Nakakatakot ka pala anak, parang ang mami mo. Sabi pa ni Skyler sa anak nila. Nang umiti lang at niyakap ito. Umirap na lamang si Ruth at binaling ang tingin sa labas ng sasakyan. Sa isang mall sila pumunta ni Skyler. Pansin nga ni Ruth na nakatingin sa kanila ang mga tao. Marahil ay natutuwa dahil isa silang masayang pamilya. Buhay ni Skyler ang anak nila, samantalang gamit ang isang kamay ay hawak ni Skyler ang isang kamay niya. Magka-holding hands silang dalawa. Si Isabel ang pinapili ng fast food na kanilang kakainan. Natawa na lamang siya nang pinili ng bata ay Jollibee dahil ang mukha ni Skyler problemadong problemado dahil matao dun, pero dahil yun ang gusto ng anak nila, wala na itong magagawa pa. Pumasok pa rin sila sa Jollibee. Ako na mag-order, aniya, pero pinigilan siya ni Skyler. Ako na. Puro kasi lalaki ang nakahanay, kaya ang dalawang tauhan ni Skyler na kasama nila, natawa na lamang. Grabe ma'am, tiklop sa inyo si boss. Naiiling pang sabi ng isa. Mukhang nahihirapan si Skyler kaya nilapitan niya ito. Iniwan niya si Isabel sa dalawang tauhan ni Skyler. Ang tagal mo? Pang-aasaran niya sa lalaki pero sa totoo lang, naiinis siya sa babaeng nagtatanong ng order na iba yung tingin kay Skyler. Siya na ang pinapili ni Skyler ng kanilang kakainin. Napangiti na lamang siya nang hinapit ng lalaki ang kanyang bewang habang siya ay sinasabi ang order nila at ang babaeng nagtatanong ng order, masama ang tingin sa kanya. Matapos ang paggagala nila sa mall, umuwi na sila. Sa sobrang napagod ang anak nilang si Isabel sa kanilang family bonding, nakatulog na ang bata. Dadalhin ko na muna sa itaas ang anak natin. Buhat-buhat ni Skyler ang anak nila. Samantalang siya ay pumunta muna sa may kusina upang dalhin doon ang kanilang mga pinamiling groceries. Kaunti lang naman kaya ayos lang sa kanya. Gusto ngang kuhanin ng mga tauhan ni Skyler sa kanya kanina, ngunit hindi naman magawa ng mga ito, kaya ayon, pinayagan na din siya ni Skyler. May ngiti sa labi ni Ruth nang umalis sa may kusina, ngunit kaagad din yung nawala nang makita niya ang bagong dating na tao sa bahay ni Skyler. Totoo ba ang nakikita ko? O ako'y namamalik mata lamang? Hindi makapaniwalang sabi ng ina ni Skyler na mukhang ang pakay doon ay ang anak. Magandang hapon po. Bati niya rito. Walang maganda sa hapon lalo na kung nandito ka na. Ayaw nang makipagplastikan pa ng ginang sa kanya kaya ayon ang sinabi. Dahil sa pagkapahiya, nayuko si Ruth pero nang ma-realize niya na hindi dapat siya mahiya, muli niyang kinausap ang ginang. Tatawagin ko lamang po si Skyler, aniya at tinalikuran ng ginang. No, hindi na kailangan. Habang wala pa siya, tayo na munang dalawa ang mag-usap. Umamin ka nga sa akin, bakit ka pa bumalik sa buhay ng anak ko? Para muli siyang saktan? Bumalik ka pa kahit alam mo kung anong klaseng buhay ang meron kami at kung ano ang aming negosyo? Sa tono pa lang ng pananalita ng ina ni Skyler at sa mga salita na ginagamit, halata niya na ayaw nito na nandoon siya. Nandito po ako para
Hindi ko kailangan ng mga magiging paliwanag mo. Ang gusto ko, umalis ka sa bahay na to. Pagpapaalis sa kanya ng ginang nang biglang bumaba si Skyler na mukhang narinig ang huling mga sinabi ng ginang. Hindi aalis dito si Ruth, ma'am. Ang sabi ng lalaki, kaya ang ginang, stress na stress. Anong hindi aalis? Hindi ka pa ba nadala nun? And what about Risa? Siya ang babaeng gusto namin para sa'yo. I don't care about that girl, ma'am. Kayo na rin ang nagsabi na siya ang gusto nyo. Ako, hindi ko siya gusto. Sa isang iglap lang, ay nasa tabi niya na si Skyler at nakayakap na ang braso nito sa kanyang bewang. Walang maidudulot na maganda sa'yo ang babaeng yan, sabi ng ina ni Skyler habang nakatingin ito sa kanya. We have child, ma'am. May anak kaming dalawa ni Ruth kaya wala na kayong magagawa pa. Sinabi na ni Skyler sa ina nito ang tungkol sa anak nila upang matigil na ang ginang kung ano ang sasabihin. What? Hindi makapaniwalang tanong ng ginang. May anak na kami ni Ruth, ma'am. At kung gusto niyo siyang makilala, umayos kayo. May diin na sabi ni Skyler sa ginang. Umalis agad ang ina ni Skyler. Huwag mong isipin kung ano mang sinabi ni ma'am sa'yo. Sino si Risa? Hindi na napigilan ni Ruth ang sarili na magtanong. May sumilay na nakakalokong ngiti mula sa labi ni Skyler. Bakit? Nagsiselos ka sa kanya? Bakit naman ako magsiselos sa babaeng hindi ko alam kung anong muka? Pangangatwiran niya at pupunta na sana sa kusina pero hinawakan ni Skyler ang kamay niya at muli siyang iniharap dito. Wala kang dapat na ipagselos dahil sa'yo lang ako. Hindi ako mawawala sa'yo at sa anak natin. Kayo lang ang pipiliin ko. Sabi ng lalaki sa kanya. Tsaka siya nito hinalikan sa noo. Napangiti na lamang si Ruth nang yakapin siya ni Skyler. Wala na rin siyang pakialam kahit na ano pang negosyo na pinapatakbo ni Skyler o kung anong organisasyon ang pinapatakbo nito. Basta alam niya lang may anak sila at mahal niya ito. Kukumbinsihin niya rin si Skyler na itigil na ang lahat ng negosyo nito. Magluluto na ako, ani Ruth nang hindi pa rin siya pinapakawalan ni Skyler. Tutulungan na kita. Anito, kaya tinulungan nga siya ng lalaki sa pagluluto. Natatawa na nga lang siya dahil sa una, puro sila landian bago na uwi ang lahat sa pagluluto. Akala niya nga, hindi na sila matatapos. Ako na ang gigising kay Isabel. Presenta niya habang si Skyler isinasali ng niluto nila sa isang mangkok. Okay, pero mamaya, doon ka na sa kwarto ko matutulog. Tumaas ang kilay ni Ruth. Bakit naman? Because I want to. Simple nitong sagot. Paano kung ayoko? Then I'll talk to our daughter. Banat ni Skyler sa kanya, kaya napailing-iling na lamang si Ruth. Sa pagbalik niya, kasama niya na nga si Isabel. Daughter, pwede bang matulog si mami sa kwarto ni daddy mamaya? Hindi inaasahan ni Ruth na itatanong iyon ni Skyler sa anak nila. Yes po daddy, pwede naman po. Hindi naman po ako takot mag-isa eh. Tsaka yun po yung ginagawa ng mami at daddy, diba? Tsaka ng mag-asawa. Pero hindi pa kami mag-asawa ng daddy mo anak, paliwanag ni Ruth sa bata. Pero papakasalan ka naman po ni daddy mami, tsaka matagal niya po kayong hindi nakasama. Paliwanag naman kay Ruth ng anak niya. Kaya si Skyler, abot tenga ang ngiti. Pero bago pa mauwi sa kung saan ang usapan, kumain na sila. Ngunit ang ikinagulat nila ni Skyler, ng kaunting ulam lang ang inihingi ng anak nila. Anak, busog ka pa ba? Madami din kasi silang kinain sa mall kanina, pero hapon pa yun, ngayon ay gabi na. Gusto ko po kasi na bigyan ng food yung mga lalaki po na laging sumusunod kay daddy. Akala ni Ruth kung anong magiging rason ng anak nila, yun lang pala. Hindi alam ng bata na sapat lang ang niluto nila. Anak, meron na sila. Dinamihan talaga namin ng daddy mo para makakain din sila. Paliwanag ni Ruth sa anak na nang malaman yun, magana na itong kumain. Pero hindi pa rin maiwasan na mapaisip ni Ruth. Magagawa kayang tanggapin ng parents ni Skyler ang apo ng mga ito? Natatakot siya na baka hindi tanggap ang apo, lalo na yung ina ni Skyler na ayaw sa kanya. Araw na ng Lunes, kaya matapos ihatid ni Ruth ang anak sa eskwelahan, bumalik sila ni Skyler sa bahay nito. Gusto niya nga sanang sumama sa lalaki sa pupuntahan nito, ngunit ang sabi ni Skyler ay wag na daw at doon na lamang siya sa bahay upang magpahinga na sinunod naman niya. May mahalaga daw kasing kakausapin ng lalaki. Upang hindi maboard,
tumulong na lamang siya sa paglilinis, pati nga ang ilang tauhan nito na naiwan, tinulungan siya na maglinis, kaya sobra ang pagkatuwa ni Ruth sa mga ito. Pagkatapos niyang maglinis, gumawa siya ng merienda para sa mga lalaking tumulong sa kanya. Ginawa na rin niya ang mga katulong, kaya labis-labis ang pasasalamat ng mga ito sa kanya. Naligo na lamang siya matapos kumain, dahil half day ang anak niya, susunduin niya ito. Sigurado nga hanapin ni Isabel ang daddy nito, ngunit ipapaliwanag niya na lamang sa bata na may kailangan na puntahan si Skyler, kaya siya na lang muna. Nang nakabihis na, bumaba na si Ruth. Gusto niya kasi laging maaga sa pagsundo sa anak niya. Ngunit laking gulat niya nang pagdating niya sa eskwelahan, wala doon ang anak niya. Nagtanong siya isa-isa sa mga kaklase ni Isabel kung nakita ba ng mga ito ang anak niya. Pero ang naging sagot ng isa, may sumundo na daw, kaya labis-labis ang kaba niya at pinatawagan niya na si Skyler sa isa sa mga tauhan nito. Mabilis na nasagot ni Skyler ang tawag at sinabing pupunta na. What happened? May sumundo na daw kay Isabel. Hindi mapakalit kinakabahan na sabi ni Ruth kay Skyler na inutusan agad ang mga tauhan nito na libutin muna ang eskwelahan, baka sakaling nandoon ang kanilang anak, pero wala talaga. Baka ano nang nangyari sa kanya? Umiiyak nang sabi ni Ruth sa lalaki. Niyakap lamang siya ni Skyler upang pakalmahin. Maya-maya pa, nakareceive ng tawag si Skyler mula sa ina nito na sinabing nandoon daw sa bahay ng mga ito si Isabel, kaya kahit papaano, nakahinga na siya ng maluwag. Pupunta na tayo doon, ani Skyler, na tanging pagtango lamang ang naging tugon niya. Mabilis na pinag-drive ni Skyler ang driver upang makarating agad sila sa bahay ng mga magulang. Dali-dali siyang bumaba ng sasakyan at pumasok ng bahay. Doon nakita ni Ruth ang anak na kalaro ng mga lolo at lola nito. Mami! Tuwang-tuwa ang bata nang siya ay makita. Sa susunod magsasabi naman kayo. Inis na sabi ni Skyler. Bakit? Masama bang makilala at makasama namin ng daddy mo yung anak mo? Tanong ng ginang, pero imbis na patulan ito, niyakap niya na lamang ang anak. Nag-alala po kasi kami. Sabi niya sa ina ni Skyler na hindi siya pinansin at tumahimik na lamang. Iuwi na namin si Isabel. Saad ni Skyler at hinawakan na sa kamay ang anak nila, pero mukhang ayaw pang umuwi ng bata at gusto pang makasama ang lolo at lola. Dito na lang po muna tayo. Mabait si lola at lolo, mami. Ngumiti pa kay Isabel ang anak niya, kaya wala na siyang choice kundi ang payagan ang gusto nitong mangyari. Kaya kitang-kita niya kung paano napangiti ang ina ni Skyler. Kayo naman, gusto din kami makasama ng bata. Ilang taon din namin hindi nakasama ang apo namin. Kaya wala sigurong masama na makasama namin si Isabel. Pangangatwiran pa ng ginang. Napansin ni Skyler na nauubusan na siya ng pasensya sa ina nito, kaya niyaya siya ng lalaki sa labas upang doon sila mag-usap. Alam ko na naiinis ka kila mama. Nakikita ko sa mukha mo. Inis na hinarap ni Ruth si Skyler. Oo, naiinis ako dahil grabe yung pag-aalala ko na baka kung anong mangyari sa anak natin. Alam mo naman ang panahon ngayon. Sana naman ay magsabi na muna sila. Paglalabas niya ng sama ng loob kay Skyler. Don't worry, maglalagay na ako na magbabantay kay Isabel sa school upang wala ka nang ipag-alala. Tugon ni Skyler sa kanya. Hindi niya na lamang sinagot ang lalaki at bumalik siya sa loob upang i-check ang anak. Maswerte ang mga magulang mo dahil nakilala nila agad at nakasama si Isabel. Pagsisimula na naman ng ina ni Skyler sa bagong pag-aawayan, mukhang gustong-gusto talaga nito ng may away. Sa bagay, baka sila nga din ang nakaisip na wag mo na ding ipakilala ang bata sa amin. Dagdag pa ng ina ni Skyler, kaya si Ruth unti-unti nang nawawala ng pasensya sa mga oras na yun at nagpipigil na lamang na tuluyang sumabog. Patay na ho yung mga magulang ko, kaya sana wag niyo na silang bastos-bastusin. Aniya, pero tumawa lamang ang ginang. Masyado kasi silang mapanghusga. Ayaw nila sa anak namin para sa'yo dahil sa nalaman nila ang mga tungkol sa organisasyon at negosyo namin. Alam ba nila na ayaw din namin sa'yo? Mabuti na lang at wala doon si Isabel dahil kasama nito ang asawa ng ginang na nasa may dining at pinapakain doon ng bata. Oo, alam ko po na ayaw niyo sa akin. Hindi niyo na kailangang ipamukha pa. Ngunit wala kayong magagawa kung ako ang gusto ng anak niyo. Matapang na sabi ni Ruth na tinawanan lamang ng ginang. Well, baka dahil sa anak niyo.
Pangaasar pa ng ginang na balak niya na sanang patulan, ngunit pumasok na ng bahay si Skyler. Para kay Skyler, titiisin niya ang pagiging masama ng ugali ng ina nito. Ano na naman ang pinag-uusapan niyo? Tanong ni Skyler. Wala naman, son. Pinupuri ko lamang si Ruth sa maayos sa pagpapalaki niya sa apo namin. Pagsisinungaling ng ginang sa anak, pero siya hindi na nagsalita pa. Pinuntahan na lamang ang anak niya. Mas gusto niya pang doon sila sa bahay ni Skyler kaysa doon na makakarinig lamang siya ng kung ano-anong salita mula sa ina ng lalaki. Habang nasa biyahe, tahimik lamang si Ruth, samantala ang bata naglalaro lang ng cellphone at doon nakatuon ng atensyon. Ayaw ni Skyler na tahimik lang si Ruth, ngunit naiintindihan niya din ito dahil nag-aalala lamang ito para sa anak nila na nasa mga magulang niya lang pala. Nang makarating sa bahay niya, bumaba na agad si Ruth at hindi na inintay pa na pagbuksan ito ng pinto. Kasama nito ang anak nila na hawak-hawak ng ina. Miski siya, nauubusan na ng pasensya sa kanyang ina, pero may karapatan pa din ang mga ito sa apo kaya wala na rin siya magagawa pa. Sa susunod anak, huwag kang sasama sa kung sino-sino, okay? Nag-aalala sa iyo si mami. Sabi ni Ruth sa anak na tanging pagtango lamang ang naging tugon. Niyakap niya na lamang ang anak. Napansin ni Ruth na humihikab na yung anak niya, kaya iniwan niya na muna ang bata sa kwarto nito at hinayaan na magpahinga habang siya ay pumunta sa kwarto ni Skyler kung saan nandun na ang mga gamit niya. Miski siya, kailangan na magbihis. Maya-maya pa'y pumasok si Skyler pero pinagpatuloy niya pa rin ang pagbibihis hanggang sa naramdaman niya ang pagkakayakap ng lalaki na mabilis niyang tinanggal. Nang gabing yun, magkatabi silang natulog ni Skyler, ngunit walang pansinan. Sa lalaki niya talaga na ibuhos ang inis niya sa mga magulang nito, kaya kinabukasan, tanghali siyang nagising at wala na sa tabi niya ang lalaki. Ipasok pa nga pala ang anak nilang si Isabel. Natatakot na sana siya dahil late ang anak nila. Pero nang tanungin niya ang isa sa mga tauhan ni Skyler, inihatid na daw ng lalaki yung anak nila, kaya naman nakahinga na siya ng maluwag. Mukhang hindi na siya ginising pa ni Skyler dahil ayaw siyang maabala. Dumiretso na lamang si Ruth sa may kusina, pero ang sabi ng maid ay nagpaluto na daw si Skyler ng pagkain para sa kanya. Hindi niya na kailangan magluto at iyon na lamang ang kanyang kinain. Kasalukuyan pa lang siyang kumakain nang sabihin ng isa sa mga katulong na mayroon daw bisita, kaya isinawalang bahala niya na lamang muna ang pagkain at hinarap ang bisitang sinasabi. So you must be Ruth, ang ex ni Skyler na bigla na lamang bumalik and now may anak na kayo? Sabi ng babaeng hindi naman niya kilala pero alam ang kwento ng kanyang buhay. I'm Risa. Ito pala yung Risa. Masasabi ni Ruth na maganda ang babae pero syempre mas maganda pa rin siya. Ano namang ginagawa mo dito? Tanong niya kay Risa na tinawanan lamang ang naging tanong niya. Oh girl, hindi ikaw ang pinunta ko dito kundi si Skyler, pero wala naman siya. Umalis. Simple niyang sabi. Bakit hindi ka sinama? Pangaasar ni Risa sa kanya na akala siguro hindi niya ito papatulan. Tinanghali kasi ako ng gising. Alam mo na, mas pinatindi niya ang pangiinis niya na yung tipong mapapa-overthink. Inaasar mo lang ako. Ikaw naman, alam mo naman ang bagay na ginagawa ng mga taong mahal ang isa't isa. Ay, oops, hindi mo pala alam yun kasi yung taong mahal mo o ang gusto mo ay ayaw sa'yo. Itinakip pa ni Ruth ang kanyang kamay sa kanyang bibig na mas ikinainis ni Risa na alam niyang sasampalin sana siya pero nahawakan niya ang kamay nito. Wala kang karapatan na sampalin ng tulad ko na nagsasabi lang naman ng totoo. Sabi niya at pabalyang binitiwan ng kamay nito tsaka tumawa. Ang mga natirang tauhan ni Skyler doon ay napapatawa lamang dahil nakikita ng mga ito ang inis na mukha ni Risa na kulang na lang ay sumabog sa labis na pagkainis sa mga oras na yun. May anak lang kayo ni Skyler pero sa akin pa rin siya mapupunta dahil ako ang gusto ng mga magulang niya at ikaw may anak lang kayong dalawa. Tinawanan lamang ni Ruth ang sinabi ni Risa. Ikaw, kung yan ang gusto mong paniwalaan, bahala ka. Aniya at tinalikuran niya ang babae na bigla na lamang hinila ang buhok niya at saktong dumating si Skyler, nahila-hila na ni Risa ang buhok niya. Mabilis na inilayo ni Skyler ang nakakainis na babae sa kanya. Skyler! Nagkakanda-utal-utal ng sabi ni Risa kay Skyler nang masama ang tingin dito. Doon na muna ako sa kusina. Aniya at aalis na sana
nang hinapit ni Skyler ang kanyang bewang upang kanyang marinig ang mga sasabihin nito sa desperadang si Risa. Wala kang karapatan na saktan ng babaeng mahal at ina ng anak ko, Risa. Wala akong pakialam kahit na ikaw pa yung anak ng isa sa miyembro ng organisasyon at gusto ng mga magulang ko para sa akin. Hindi kita gusto. Pangre-real talk ni Skyler kay Risa, halatang nasaktan sa mga binitiwang salita ni Skyler. Hindi ako papayag na hindi ka mapunta sa akin, Skyler. Sabi ni Risa bago umalis dun, kaya napailing-iling na lamang siya sa sobrang kadesperadahan ng babae. Really like the idea na nakikipag-away ka para sa akin. Kanina ay galit ito pero ngayon nakangiti na sa kanya. Ewan ko sa'yo. Sabi niya na lamang kay Skyler, narinig niya pa din ang pagtawa nito kahit papalayo siya. Hindi kinikibo ni Skyler si Ruth. Natatawa na nga lang siya sa babae dahil halatang halata niya na naiinis ito kay Risa. Sa babaeng yun, nagusto siya pero hindi niya gusto at kahit na anong mangyari, hindi niya pakakasalan dahil si Ruth lamang ang gusto niyang pakasalan at wala nang iba pa. Bakit parang ang saya mo dyan? Kanina ka pa. Mukha ba akong clown? Naiinis na tanong ni Ruth sa kanya. Alam na alam niya na ang ugali ng babae. Naging magkaibigan ba naman sila bago maging magkasintahan? Halatang halata na nagsiselos ka kay Risa. Bakit naman ako magsiselos sa babaeng yun? Ako yung gusto mo't hindi siya. That's my girl. Confident. At hinalikan niya si Ruth sa labi nito na tinugo naman ito. Ngunit bago pa mauwi sa kung ano ang lahat, sinundo na nila ang anak at napapailing na nga lang ang mga tauhan niya habang pinapanood sila ni Ruth. Mukhang naiinggit ang mga ito. Habang nasa sasakyan, hawak-hawak niyang isang kamay ni Ruth. Hindi naman binabawi ng babae ang kamay sa kanya, kaya alam niyang ayos lang dito. Mabilis silang nakarating sa eskwelahan ng kanilang anak. Si Ruth na ang nagpresenta na susundo sa anak nila sa loob at sila daw ng mga tauhan niya ay mag-intay na lamang sa labas. Medyo natagalan siguro ang last subject ni Isabel kaya natagalan ang paglabas ng anak niya sa school. Daddy! Nang makita siya ng anak, kaagad itong humalik sa kanyang pisngi at ipinakita pa sa kanya ang kamay na may star. Niyakap na lamang ni Skyler ang anak sa labis na pagka-proud dito. Dahil dyan, magsiselebrate tayo. Aniya, sige po, pero sa bahay niyo na lang po, Daddy, kasama po sila kuya. At tinuro ng bata ang dalawang tauhan na nasa likod nila. Ang bait-bait talaga ng anak niyo, boss. Natutuwang sabi ng isa sa mga lalaki. Siyempre, mana sa akin. Proud na sabi ni Skyler, pero tinawanan lamang siya na mag-ina niya. Kay mami po ako nagmana, Daddy. Nang tignan niya si Ruth, dinilaan lamang siya ng babae, kaya noong nalibang na ang anak nila sa kinakain nitong chocolate, inilapit niya ang mukha niya kay Ruth at may binulong dito. Tignan ko na lang kung makatawa ka pa kapag gumawa na tayo ng kaugali ko. Mabilis na natigil sa pagtawa si Ruth at halatang natakot sa sinabi niya. Mabilis silang nakauwi sa bahay. Si Skyler nag-order agad ng mga pagkain na hindi naman matatagalan ng pagdating. Napapangiti na nga lang si Skyler habang pinapanood ang anak nila ni Isabel na nakikipaglaro sa kanyang mga tauhan. Kaya hindi niya napansin na nasa tabi niya na pala si Ruth. Skyler? Aniya sa babae. Mamanahin ba ng anak natin ang pagiging pinuno ng sinasabi mong organisasyon? Seryoso na tanong sa kanya ni Ruth. No. Simple niyang sagot. Napatango lamang si Ruth. Gusto mo bang itigil ko na? Tanong niya kay Ruth na may kukunin sana sa ikalawang palapag pero dahil sa katanungan niya ay napatigil ito. Ikaw ba? Kaya mo bang itigil para sa amin? Kaya mo bang ma-disappoint ang mga magulang mo? Hindi agad nakasagot si Skyler kaya imbis na hintayin ang magiging kasagutan, tinuloy ng babae ang pagpunta sa kwarto ng anak nila dahil may ipinapakuha ang bata. Biglang napaisip si Skyler kung kaya niya nga bang tigilan ang pagpapatakbo sa organisasyon na yun na ipinamana pa sa kanya ng kanyang ama na bumubuhay sa kanya simula nung bata pa siya. Sabado na naman kaya walang pasok ang anak nilang si Isabel. Nagyaya na naman ito sa mall pero laking gulat ni Ruth nang isang sikat na clothing shop sila pumunta. Ngunit ano naman ang gagawin nila dun? Ayaw niyang magwaldas ng pera sa mga damit na hindi naman agad maisusuot at itatambak lamang. Saan gagamitin ang mga damit na bibilhin? Magkakaroon ng isang party bukas ng gabi. Isasama ko kayo ng anak natin para makilala kayo ng lahat. Ano?
Hindi na kailangan ni Skyler. Ayoko na makatanggap ng panghuhusga yung anak natin mula sa ibang tao. Hindi agad pagsang-ayon ni Ruth sa gustong mangyari ni Skyler. Paano na lamang sila ni Isabel sa party na yun? Siguradong pupunta din doon si Risa at baka doon pa ito gumawa ng iskandalo. You think? Nahayaan ko na makatanggap kayo ng masasakit na salita mula sa ibang tao? I will not let that happen. Sabi ni Skyler habang hinahaplos ang kanyang pisngi, kaya wala nang choice si Ruth kundi ang pumayag. Umalis sila ng clothing shop na dala-dala ang mga damit na kanilang isusuot sa party, pero may nararamdaman pa rin na kaba si Ruth. Paano na lamang kapag nalaman ng lahat na ang sikat na businessman na si Skyler Castañer ay may anak na pala sa dati nitong kasintahan. Nang gabing yun, hindi makatulog si Ruth dahil masyadong madami ang tumatakbo sa isip niya. Pinipikit niya ang kanyang mga mata, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya magawa, kaya naabutan pa siya ni Skyler na kagagaling lang sa banyo at nakatopless. Can't sleep? Tanong nito sa kanya. Sa muling pagmulat niya, katabi niya na si Skyler at magkaharap na sila. Tatalikod na sana siya pero hindi siya hinayaan ng lalaki. Pinanatili nito na magkaharap sila bago nito sinakop ang kanyang labit hinalikan hanggang sa pumwesto na nga ito. Alam niya na bilang isang lalaki ay may pangangailangan si Skyler at handa naman siyang ibigay yun sa lalaki at ipaubaya ang sarili niya dahil sa mahal niya ito. Napapapikit na lamang si Ruth habang dinadama ang bawat paghalik sa kanya ng lalaki. Magsisimula na sana silang gawin ang bagay na yun nang bigla na lamang may kumatok sa pintuan. Mommy, Daddy, I can't sleep po. Pwede po ba ako na matulog sa tabi niyo? Tanong ng anak nila na nasa labas ng kwarto. Anak mo yon, nangaasar niyang sabi kay Skyler na halatang nabitin. Oo naman anak, pwede kang matulog sa tabi namin ng mami mo, sabi ni Skyler sa anak nila. Kaya sa sobrang tuwa ng bata sa ama, niyakap nito si Skyler bago tumakbo papunta sa kanya at yumakap. Pero ngayon lang baby malaki ka na, dapat may sarili ka ng kwarto. Sinamaan niya ng tingin si Skyler dahil sa sinabi nito. Yes po daddy, ngayon lang po, gusto ko lang po kayo na makatabi ni mami. Magkakatabi sila sa isang kama. Si Isabel, nasa gitna nila ni Skyler. Sa sitwasyon na yun ay inaantok na si Ruth, pero bago siya tuluyang makatulog ay naramdaman niya ang pagdampi ng labi ni Skyler sa noo niya at ang pagyakap nito sa kanila ni Isabel. Gulat na gulat ang mga tao sa party sa pagdating nila. Marahil hindi makapaniwala na ang nag-iisang Skyler Castañer ay may kasama ng nobya at anak. Tingin pa lang, halata na ni Ruth na parang hinuhusgahan sila ng mga ito, lalo na siya at ang anak nila ni Skyler. Mr. Castañer, sino po yung mga kasama niyo? Tanong ng isa sa akala niya ay hindi magagawang sagutin ng ayos ni Skyler ang tanong nito. Ngunit nagawa nito at hindi sila ikinahiya ni Isabel. My girlfriend, Ruth Valencia, and our daughter, Isabel Valencia. Confident na sagot ni Skyler. Kung ganun po, anong nangyari? Bakit ngayon lang namin siya nakilala at ang anak niyo? Sasagutin na sana ni Skyler ang tanong na yun nang bigla na lamang sumulpot si Risa. Because maybe hindi naman talaga anak ni Skyler ang bata at pinaglololoko lamang siya ng babaeng to. Itinuro pa talaga siya ni Risa, sadyang inuubos ang kanyang pasensya. Mabuti na nga lang at may dalang headset si Ruth at sinuot muna niya iyon sa anak nila ni Skyler. Pinabuhat niya na muna ang bata sa pinagkakatiwalaang tauhan ni Skyler. Alam niyo kasi, we're both young that time. Nakakagawa pa ng mga maling desisyon. Oh come on, baka naman kasi hindi talaga si Skyler ang ama ng bata. Kita mo nga, iba ang gamit na apelyido. Ang sabi pa ni Risa. Dahil sa sinabi ng babae, pinatikim niya ito ng isang malakas na sampal na gigising sa kahibangan nito. Sinubukan ngang gumanti ng babae, ngunit hindi naman ito nagawa. Wala akong pakailam Risa kung anong hindi mo maintindihan sa hindi ka gusto ni Skyler. Pero wag na wag mong iniinsulto ang pagkatao ng anak ko. Galit niyang sabi kay Risa na bigla na lamang sasabunutan nga sana siya pero naunahan niya ito. Ngunit sa takot na baka masaktan siya, inilayo na siya ni Skyler mula kay Risa dahil mas mabuti pang umalis na lamang sila sa event na yun. Pinabalik na sila ni Skyler sa sasakyan kasama ang mga tauhan nito. Susundan na sana ni Skyler ang mag-ina matapos tignan ng masama si Risa. Ngunit bigla na lamang hinawakan ni Risa ang kanyang braso. Why you're so desperate?
Inis niyang tanong sa babae na walang pakailam kahit pinipictura ng mga tao doon. "You don't belong to that girl, Skyler." "Para kanino ko? Ako ang magdedesisyon para sa sarili ko kung sinong gusto ko, hindi ikaw o ang mga magulang ko." Tsaka tinalikuran ni Skyler ang babae na matapos niyang umalis ay nilapitan ng mga magulang niya na nandoon na pala ngunit nagtatago lang. Wala dapat lumabas sa kahit anong pahayagan tungkol sa nangyari, maski sa TV station. Sabi ni Skyler sa isa sa mga tauhan nito na gagawa na ng paraan. Grabe talagang babaeng yun sa pagiging epal niya. Naiinis na bulong ni Ruth at ang tinutukoy ay si Risa. "I'm sorry for what happened." Paghingi sa kanya ng paumanhin ni Skyler, ngunit nanatili lamang siyang tahimik habang ang anak nila ay tulog na. Nang makauwi sa bahay, si Skyler na ang bumuhat sa bata habang siya hindi pa rin nawawala ang inis kay Risa dahil sa mga sinabi nito, kaya kahit kabababa pa lang ni Skyler, kinumpronta niya na ito. "Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Skyler. Duda ka ba na anak mo si Isabel?" "What kind of question is that?" "Hindi. Bakit naman ako magdududa? Gayong alam ko na ako lang yung lalaking dumaan sa buhay mo, na kahit wala ako naging balita sa iyo sa ilang taon, alam kong hindi mo magagawang magmahal ng iba. Hindi mo alam ang mga nangyari sa akin for that past years?" Gulat na tanong ni Ruth, kaya pala noong nakita siya nito, wala itong nasabi sa kanya na kung ano-ano. "Wala akong alam, Ruth. Marahil ay ayaw talaga ng mga magulang mo na malaman ko yung kalagayan mo, kaya ginawa nila ang lahat. Pero ang mahalaga sa akin, kasama ko na ngayon ng anak natin at pinoprotektahan ko kayo sa abot ng aking makakaya." Hinagka na muna ni Skyler ang kanyang noo bago siya nito niyakap. "Ano nang gagawin natin? Paano kapag nalaman ng anak natin na tayo ang dahilan kaya wala siyang masagap na impormasyon nun tungkol sa mag-ina niya?" Tanong ng ginang sa kanyang asawa. Tila ba maluloka na ito sa kakaisip kung ano ang dapat nilang gawin. Hindi niya malalaman kung hindi tayo aamin. Simpleng sagot ng asawa nito. Kailangan makasal siya kay Risa kahit ano pang mangyari para mas lalong lumakas ang organisasyon. Sabi pa ng ginang at umupo sa tabi ng asawa na nagbabasa lamang ng dyaryo at nagagawa pang kumalma sa mga oras na yun. "O sige, paano mangyayari yun kung mahal na mahal niya ang babaeng yun at may anak na sila?" Saglit na nag-isip ang ginang. Bago ito napangiti, may masamang balak na agad din itong sinabi sa asawa at napagkasunduan agad nila ang magiging plano. Anong oras na pero gising pa din si Ruth. Namimiss niya ang mga magulang niya kaya nandoon siya sa may kusina. Umiinom ng gatas upang makaramdam siya ng antok at makatulog. Hindi niya namamalayan na may tumulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Agad na pinunasan ni Ruth ang mga luha nang maramdaman niya na may paparating. Pero huli na ang lahat dahil nakita na siya ni Skyler na nagising na wala siya sa tabi nito. "Why are you crying?" Alalang tanong sa kanya ng lalaki. "Wala, ayos lang ako." Aniya at pinilit nang umiti. "Don't give me your fake smile." Inis nitong sabi dahil ayaw ng lalaki na binibigyan niya ito ng peking ngiti. "Namimiss ko lang yung mga magulang ko." Pag-amin niya rito. "Nasan ba sila tito at tita?" "Wala na sila last year. Kaya nga bumalik ako dito sa Pilipinas para makalimutan ko yung nangyari sa kanila." Pag-amin na ni Ruth kay Skyler na hindi agad nakapagsalita pero nang nakabawi ay mabilis siyang niyakap. "I'm sorry, hindi ko alam." Paghingi ng tawad sa kanya ng lalaki. "Ayos lang, kahit papaano'y nakakalimutan ko naman." Pero ang totoo'y masakit pa rin. Napakuyom na lamang ng kamao si Skyler. Ayaw niyang nakikitang nasasaktan ng babaeng mahal, ngunit ano nga bang magagawa niya? Masakit talaga ang mawalan ng mahal sa buhay. "Nandito pa kami ng anak natin. We'll make you happy." Aniya kay Ruth at hinagka ng noon nito. Tsaka ito niyayang tumungo na sila sa kanilang kwarto. Nakaramdam na ng antok si Ruth kaya sumama na siya kay Skyler para makatulog na silang dalawa. Bukas ay hahatid pa nila ang kanilang anak sa eskwelahan. Kinabukasan ay maagang gumising si Ruth upang ipaghanda ang mag-ama niya. Akala niya nga'y kailangan niya pang gisingin ang mga ito. Ngunit habang nagluluto siya, bigla na lamang sumulpot ang dalawa. "Mami, Daddy, pwede nyo naman akong hindi na po ihatid." Sabi ng anak nilang si Isabel habang sila ay kumakain, kaya nagkatinginan sila ni Skyler. "Anak ka namin, kaya ihahatid ka namin. Ikaw ang priority namin ng mami mo." Napangiti na lang tuloy ang bata, tsaka ito umalis sa inuupuan nito upang parehas silang halikan sa pisngi. Napaka-sweet talaga ng anak nila.
Matapos ihatid si Isabel sa school nito, umalis na din sila ni Skyler doon. Mamaya na lamang nila susunduin ang bata sa uwian nito. Lingid sa kaalaman ni Skyler na bigla na lang dumating ang mga tauhan ng kanyang mga magulang doon upang paalisin ang kanyang mga tauhan. Naniwala ang mga ito na siya ang may utos, kaya noong uwian ay ang mga tauhan ng mga magulang ni Skyler ang kumuha sa batang si Isabel. Sumama ang batang si Isabel sa 3 lalaki sa pag-aakalang tauhan ito ng kanyang daddy, ngunit tauhan ito ng kanyang lolo at lola. Dinala siya ng mga ito sa bahay ng kanyang lolo at lola na hindi niya alam. Ayaw talaga sa kanya dahil babae siya. "Lolo, lola!" Tuwang-tuwa si Isabel na inakala pang pinahatid siya ng kanyang daddy doon upang makasama niya ang lolo at lola niya. Ngunit ang totoo, ang daddy at mama niya talaga ang dapat na susundo sa kanya. Nagulat si Isabel nang malakas siyang tinulak ng lola niya, kaya napaupo siya sa sahig, bagay na hindi ginagawa sa kanya ng lolo at lola niya sa kanyang mami. Dahil ang mga magulang ng mami niya, mahal na mahal siya at palaging inaalagaan. "Lola, bakit niyo po ko tinulak?" Umiiyak na tanong ni Isabel na nasaktan sa ginawa ng sarili niyang lola. "Huwag mo kong tawagin na lola dahil hindi kita tanggap bilang apo ko. Wala kaming mapapala sa'yo at baka dahil sa'yo at sa mami mo, pabayaan ng ama mo yung lahat." Galit na sabi ng matanda sa kanyang apo na umiiyak na. "Pero love ko po kayo," sabi ni Isabel na tumayo at yayakapin sana ulit ang ginang, ngunit muli itong itinulak ng kanyang lola. Sinubukan ng bata na humingi ng tulong sa lolo niya na tinignan lamang siya at hindi man lang pinansin, kaya mas lalong naiyak ang bata. Maya-maya pa, dumating si Risa doon na agad na binuhos ang kanyang gigil sa bata. "Alam mo, epal kayo ng nanay mo. Dahil sa inyo, mas lalo akong inaayawan ng daddy mo. Hindi po namin kasalanan kung ayaw po sa inyo ni daddy, pero bad po kayo," sabi ng bata kay Risa. Nasasampalin sana ang bata pero pinigilan ito ng isa sa mga lalaki doon. "Mali na po yung ginagawa niyo sa bata." Lakas loob nitong sabi, kaya itong nakatanggap ng isang malakas na sampal kay Risa. "Sa susunod, huwag kang nakikialam. Tauhan ka lang dito at baka hindi mo ako kilala. Masyado kang pabida." Galit na sabi ni Risa sa lalaki. Napayuko na lamang at saka niya muling ibinaling ang atensyon sa bata na ngayon ay tumahan na at masama ang tingin sa kanila. Samantala si Skyler at Ruth, hinahanap si Isabel. Tinawagan ni Skyler ang mga pinagbabantay niya sa anak niya. Sabi ng dalawa ay nagmimerienda lang daw ang mga ito dahil may iba na daw siyang pinasundo sa bata, which is ang mga tauhan ng kanyang magulang. "Ano? Wala akong sinasabi." Galit na sabi ni Skyler sa dalawa na inutusan niyang bumalik na lamang sa kanyang bahay. "Oh, anong sabi?" tanong ni Ruth kay Skyler. "Mukhang andun kila mamang anak natin." "Ano?" Galit na tanong ni Ruth, pero imbis na makipagtalo pa kay Skyler, sumakay na lamang siya sa kotse upang makaalis na sila at makasama ang kanilang anak na si Isabel. "Ilayo niyo yung batang yan. Dalhin niyo kung saan hindi makikita." Utos ng ginang sa mga tauhan nito nang biglang dumating ang anak niyang si Skyler na narinig ang lahat ng kanyang sinabi. Habang si Ruth, kinuha yung anak sa dalawang lalaki at ito'y niyakap. "Anong sabi mo, ma'am? Ilayo ang anak ko? Itapon ganun?" Hindi makapaniwalang tanong ni Skyler sa ina na hindi na agad nakapagsalita. "Walang silbi ang batang yan dahil babae siya. Hindi niya kayang gawin ang ginagawa mo ngayon. Mabuti sana kung lalaki." Pangangatwiran ng ginang sa anak niya. Habang ang batang si Isabel, iyak ng iyak dahil yakap na ito ng mami at ligtas na siya. "Naririnig mo ba ang sarili mo, ma'am? Apo mo gusto mong ipalayo na parang ipatapon ganun?" Hindi makapaniwalang tanong dito ni Skyler. "Ganun mo ba kayaw sa kanila na kailangan mong gawin to? Sa anak ko? Sa apo mo?" Dahil hindi na makontrol ang damdamin, nasigawan na ni Skyler ang kanyang mami na natili lamang tahimik. "Dahil hindi sila makakabuti sa iyo, Skyler. Hindi sila makakatulong. Ang iniisip lang namin ni tita ay..." Pinutol pa ni Skyler ang mga balak nitong sabihin na wala namang katotohanan dahil hindi siya naniniwala na para sa kanyang ginagawa ng kanyang mga magulang. Ang iniisip ni ma'am ay ang tungkol sa organisasyon, sa negosyo, na maaari kong mapabayaan dahil sa aking pamilya, kaya gusto niyang ilayo ang pamilya ko sa akin
at ikaw ang pakasalan at piliin na hindi mangyayari dahil hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko. Galit na sigaw ni Skyler kay Risa at napatakip na sa tenga dahil sa lakas ng boses ng lalaki. Pamilya mo din kami, anak. Oo nga, ma'am. Pamilya ko nga kayo. Kaya nga napilitan ako na ipagpatuloy ang gawain nyo dahil mahal ko kayo. Pero ngayon, ayoko na. Kayo nang bahala sa organisasyon na muling mamuno dahil ayoko na. Final na sabi ni Skyler at tinalikuran na ang kanyang ina at ama na tahimik lamang. Skyler! Si Risa ang tumawag kay Skyler na hindi pa nakontento sa pagtawag. Lumapit pa ito sa kanya at tinawakan ng kanyang kamay pero mabilis niyang tinanggal ang pagkakahawak nito. Kung gusto mo, ama mo na lang. Total siya naman ang matagal na may gusto sa posisyon ko. Sabi niya pa sa babae na ayaw talagang magpaawat at pilit siyang hinahabol. Kaya si Ruth na ang kumausap dito. Nalaman din kasi ni Ruth ang mga sinabi ni Risa at ginawa ng ina ni Skyler sa anak niya na mabuti na lang tumahan na at buhat na ni Skyler. Kapal ng mukha mo. Isang malakas sa sampal ang pinagkaloob ni Ruth kay Risa na balak pa sana siyang gantihan ng sampal. Ngunit nahawakan niya ang kamay nito at muli niyang sinampal ang babae sa kabilang pisngi tsaka ito tinulak. Ang kakapal ng mukha niyong lahat, sabi niya habang nakatingin din sa mga magulang ni Skyler, lalo na sa ina nito. Alam ko na ayaw niyo sa akin para kay Skyler, pero hindi niyo kailangan saktan ng anak ko, ang sarili niyong apo. Anong klase kayong mga tao? Puro pera na lamang ba yung naiisip niyo? Ito ang tatandaan niyo. Hindi na kayo muling makakalapit pa sa anak ko. Isinusumpa ko yan. Mami, nakipag-away ka po? Tanong ng anak niya. Buhat-buhat ito ni Skyler. Ngumiti siya sa bata. No, hindi nakikipag-away si Mami. Pinagtatanggol lang kita kasi ayoko nasasaktan ka. Pinipigilan lamang ni Ruth na maluha sa harapan ng anak niya. Awang-awa siya sa anak dahil ayaw dito ng mga magulang ni Skyler. Mami, baka po kasi dahil nangaaway ako dati, kaya ako po yung inaaway ngayon at ginagawa ng bad. Pero nagbago na po ako kasi sabi mo po bad yun. Friends ko na nga po yung mga classmate ko. Tsaka kasama na po natin si Daddy. Pero ayaw po sa akin nila Lolo at Lola. Kanina po, inaaway ako ni Lola pero si Lolo, hindi niya ako tinulungan. Ayaw niya rin sa akin. Hindi makayanan ni Ruth na pigilan ng emosyon habang nagkukwento ang bata. Kaya patuloy lamang ang pagtulo ng kanyang mga luha habang sa mga mata ni Skyler, kita niya ang galit at puot para sa mga magulang nito. Paalis na sila nang biglang may humabol sa kanila na isa sa mga tauhan ng magulang ni Skyler. Boss, may dapat po kayong malaman. Isinama nila sa pag-uwi ang lalaki. Si Ruth ay naiwan sa lalaki pero may nakapalibot naman sa kanila ng mga tauhan ni Skyler kaya ligtas pa rin siya. Samantala si Skyler, dinala muna sa kwarto sa itaas ang anak nila na tulog na tulog. Hindi naman inaasahan ni Ruth na magkukwento sa kanyang lalaki na may gustong aminin kay Skyler. Pinapahanap po kayo ni Boss Skyler noon kung nasan kayo at para malaman niya po kung ayos lang kayo. Pero ang lahat ng impormasyon, hindi niya po nalalaman dahil sa mga magulang niya na hinaharang ang lahat. Mas takot po kasi ang mga nautusan niya sa kanyang mga magulang at peke-pekean po kapag si Boss Skyler na po yung kaharap. Napaawang ang labi ni Ruth dahil sa kanyang nalaman. Kung ganun, yun pala ang dahilan kung bakit walang naging balita si Skyler sa kanya sa mga nakalipas na taon. Dahil bumaba na si Skyler, iniwan na ni Ruth ang dalawa para maayos na makapag-usap ang mga ito. Pero laking gulat ni Ruth na pagbalik niya, parang sasabog na sa galit si Skyler at grabe ang pagkakakuyom ng mga kamao nito. Grabe sila! Anong klase silang mga magulang? Ayaw ba nila na sumaya ang kanilang anak at puro pera na lamang nasa isip? Natatawang tanong ni Skyler. Ramdam na ramdam niya ang galit nito para sa sariling mga magulang. Sige po, aalis na po ako. No, dito ka na lang. Huwag ka nang bumalik doon. Baka kung ano pang gawin nila sa'yo. Sabi ni Skyler sa lalaki na napatango na lamang. Kumalma ka, Skyler. Hindi ka pwedeng makita ng anak mong ganyan. Pagpapakalma ni Ruth sa lalaking mahal. Paano ko kakalma pagkatapos ng mga nalaman ko? Mga magulang ko pa talaga. Idinaan na lamang ng lalaki sa tawa ang lahat pero deep inside, alam niya na nasasaktan ito ng sobra. Nandito kami ng anak mo, Sky. Aniya rito. Yun ang tawag niya sa lalaki nung magkaibigan pa lamang sila hanggang sa naging magkasintahan.
Ayoko sa ganitong buhay. Tumayo si Skyler at tinawag ang mga tauhan nito na mabilis na naglapitan. Sinabi ng lalaki sa mga ito na hindi na kailangan magtrabaho ng mga ito doon dahil may alam si Skyler na mas magandang trabaho para sa mga lalaki. Paano na po yung organisasyon? Ako nang bahala doon pero ayoko na sa ganitong buhay. May ibang buhay ako na pangarap para sa pamilya namin. Pero ito yung nakasanayan mo. Nahanda akong talikuran para sa inyo. Sa sobrang saya ni Ruth para sa naging desisyon ni Skyler, niyakap niyang lalaking mahal. Masaya ko, masayang masaya. Hindi ko lubos sa kalain na magagawa mo to para sa amin. Lahat gagawin ko para sa inyo, Ruth. Anito at hinalikan ng noo niya. Maya-maya pa, may tinawagan ito sa cellphone kaya iniwan niya na muna ang lalaki habang siya pumunta sa kwarto ng anak nila. Binuwag nga ni Skyler ang mafia organization na pinamumunuan nito at tinakot ang mga kasama na sa sandaling guluhin sila. Isusuplong ni Skyler ang sino man nagagawa nun. Kaya nga nangako ang mga ito na makakaasa si Skyler na walang sino man ang manggugulo sa kanila. Napagpasya ni Skyler na total, bakasyon naman ay nagpunta sila sa ibang bansa upang doon muna mamalagi tsaka na lamang sila babalik. Nalaman niya kay Skyler na may sarili pala itong kumpanya na itinayo at hindi alam ng mga magulang kaya kahit wala na ang organisasyon at mga illegal na negosyo, mabubuhay pa rin sila. Daddy, saan po tayo pupunta? Tanong ni Isabel habang nakatingin sa may labas ng eroplano. Kung saan kayo tumira noon kasama ng lolo at lola mo. May ngiti sa labi na sagot ni Skyler sa anak nila. Yay, Daddy! Tuwang-tuwa ang bata na nasa gitna nila. Yumakap pa ito sa ama. Si Ruth naman, napangiti na lamang. Naging matiwasay ang pagdating nila sa Italy. Tuwang-tuwa ang batang si Isabel dahil this time daw makakasama na nila ang ama nito sa paggagala sa mga lugar doon at hindi na lamang daw sila. May binili na rin na bahay doon si Skyler para kapag gusto nilang magbakasyon doon, hindi na nila kailangan pa na maghotel. Ang ganda-ganda po dito, Daddy, sabi ng bata habang inililibot ang paningin sa paligid ng bahay. Sa sobrang excited ng bata, nagpahatid agad dito sa magiging kwarto kaya silang dalawa na lamang ni Skyler ang naiwan sa ibaba. Abala siya sa pagtingin-tingin sa mga gamit nang yakapin siya ni Skyler mula sa likod at nilagay ng lalaki yung ulo sa leeg niya upang amoy-amoyin yun. Nandito yung anak mo, Sky. Aniya, kaya naramdaman na lamang niya ang pagtawa nito sa may leeg niya. I know, kaya gagawin lang natin kapag tulog siya. Nahampas niya tuloy ang lalaki sa may balikat. Kinagabihan ay siya na lamang ang nagluto dahil tinatamad silang lumabas kaya lutong bahay na lang muna. Total sabi naman na mag-ama niya, masarap siyang magluto na alam niyang hindi pambobola. Pero kinabukasan ay maagang ginising si Ruth ng anak niyang si Isabel dahil may pupuntahan daw sila. Tsaka lang niya napansin na wala na pala sa tabi niya si Skyler na mukhang maagang nagising. Saan ba tayo pupunta? Tanong niya kay Skyler nung nakabihis na siya at nakababa na. Sa ngayon, secret lang muna, wife. Napairap na lamang siya samantalang ang kanyang mag-ama tinawanan lamang siya. Hindi maiwasang maiyak ni Ruth dahil sa libingan pala ng mga magulang niya sila pupunta kaya kakarating pa lamang nila doon napayakap na siya sa lalaki at umiiyak sa bisig nito. Miss na miss niya na kasi ang mga magulang niya na hindi man lang nasaksihan ang pagkakaroon niya ng sariling pamilya. Ngunit ang pinaka-surprise pala ay magpo-propose si Skyler sa kanya sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Dito talaga, dinaan niya na lamang sa pagtawa ang lahat. Gusto ko na masaksihan pa rin ng parents mo at malaman nila na malinis talaga yung hangarin ko sa'yo kahit na akala nila masama na akong tao dahil sa klase ng pamumuhay namin. Hindi nila iniisip na masama kang tao, Sky. Ang sabi nga nila sa akin ay botong-boto sila sa'yo. Sadyang ayaw lang nila na masangkot ako sa ganong klaseng pamumuhay. At kung tatalikuran mo naman daw ang mga illegal na gawain, hahayaan nila na pakasalan mo ko. Paliwanag ni Ruth kay Skyler na naluhan na lamang sa kanyang sinabi. Kaya oo, pakakasalan kita. Dagdag niya pa kaya dali-daling sinuot ng lalaki ang singsing sa kanya na parang magbabago pa ang kanyang isip. Ang anak nila masayang masaya. Ikakasal na ang mami at daddy ko, sabi ni Isabel na nakatalikod sa kanila dahil nagkiss sila. Sa tuwa ni Skyler, binuhat nito ang bata at nag-family hug sila. Nangako pa si Skyler sa mga magulang niya.
Aalagaan at pakakamahalin ko si Ruth at Isabel. Kaya alam ni Ruth na kung nasan man ang mga magulang niya, masaya ang mga ito para sa kanya dahil natupad na ang pangarap ng mga ito na magandang buhay para sa kanya. Ikinasal sila ni Skyler sa Italy at noong bumalik sila sa Pilipinas, kinasal din sila ng lalaki kaya ramdam na ramdam talaga ni Ruth ang labis na pagmamahal ni Skyler. Ang anak nga nila, masayang masaya din dahil 2 wedding ba naman ang nasaksihan. Nang matapos ang kasal nila sa Pilipinas, minanage na ni Skyler ang sarili nitong kumpanya na itinayo nito na hindi nalalaman ng mga magulang. Sila lang ang naiwan ni Isabel sa bahay dahil ang asawa niya nasa company nito, may kailangan lang daw ayusin. Nang may mag-doorbell kaya agad niyang tinungo ang gate upang tignan kung sino ang nandoon at ganoon na lamang ang gulat ni Ruth nang makita ang mga magulang ni Skyler. Sa totoo lang, may galit pa rin siya sa mga ito dahil sa ginawa sa anak niya pero pinipigilan niya lamang ang sarili na ilabas ang galit dahil ang mga ito ang magiging kawawa. Isasarado niya na sana ang pinto ng gate sa takot na baka kung ano-ano na naman ang sabihin at gawin sa anak niya. Pero iniharang ng ginang ang braso at sa takot niya na baka maipit ng ina ni Skyler at makakasakit, binuksan niya na ang gate. Ano ho bang ipinunta niyo dito? Tanong niya agad upang malaman niya na at makalis na ang mga ito. Nandito kami para humingi ng tawad para sa lahat ng nagawa namin. Nayuyukong sabi ng ginang na parang hiyang-hiya ito. Maya-maya pa'y lumabas ang batang si Isabel dahil hinahanap ang kanyang mami. Nang makita nito ang lolo at lola, agad na nagtago si Isabel sa may likod niya. Marahil ay dahil sa nakaramdam ng takot para sa magulang ng sariling ama. Hindi inaasahan ni Ruth na papantay ang ginang sa bata at kakausapin ang anak niya. Apo, sorry sa mga nagawa ni Lola. Sana mapatawad mo pa ako. Pilit na hinahawakan ng ginang ang bata pero takot talaga si Isabel kaya naiintindihan naman ng ina ni Skyler yun. Tumayo na din agad ang ginang. Naiintindihan siguro na hindi komportable yung apo kaya nagpa siya na lamang itong umalis doon. Ramdam niya ang labis na pagsisisi ng mga ito. Pero bago pa tuluyang makaalis sa mga ito ay lumapit sa 2 anak niya at yumakap. Napangiti na lamang ang ginang sa kanya pati ang asawa nito. Ngunit matapos ang yakapan ay umalis na rin ang 2. Masaya si Ruth na napakabuti ng puso ng anak niya. Kinahaponan, umuwi na din si Skyler. Dito niya nalaman na ito palang nagpapunta sa mga magulang bago humingi ng tawad ang mga magulang nito sa kanya. Doon muna pumunta ang mga ito kay Skyler. May dalang pasalubong si Skyler sa kanya, ang kanyang paborito. Ngunit bigla na lamang nakaramdam ng pagsusuka si Ruth kaya tinakbo niya ang lababo. Mayroon pa nga siyang hindi nasasabi sa asawa. Gusto niya sana ay sorpresa na mukhang hindi na mangyayari. May nabuo na ba? Excited na tanong ni Skyler na nung tumango siya, sobrang saya nito at mabilis siyang niyakap. Mami, Daddy, ano pong nangyayari? Magkakaroon ka na ng kapatid anak, buntis na ang mami mo. Pagpapaalam ni Skyler kay Isabel na napatalon-talon dahil sa sobrang kasiyahan. Habang ang ama nito, hinagka ng kanyang noo. Hindi mo alam kung gaano mo ko napasaya. Bakas pa din ang kasiyahan sa boses ng lalaki. Nang gabing yun, masaya silang kumain ng hapunan. Hinihintay na lamang nila ang paglabas ng kapatid ni Isabel na matagal-tagal pa. Pero at least this time, kasama niya na si Skyler habang siya ay nagbubuntis at hindi niya na tinatago yung anak nito. Ang anak ni Skyler Castañer na isang pinuno ng mafia organization. Ngunit tinalikuran ng lahat para sa kanya't sa anak nila. Wala nang mahihiling pa si Ruth dahil ang gusto ng kanyang anak na magkaroon ito ng ama ay natupad na. Tahimik at maayos na rin ang kanilang buhay. Walang pangamba o takot. Masaya silang namumuhay bilang isang pamilya.